Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Michael Saylor. Isa po siyang Bitcoin maximalist or malaki po yung kanyang investment kay Bitcoin. At ang atin pong aalamin dito ay kung ilang oras yung kanyang ginugugol para sa pag-aaral dito kay Bitcoin. Yan, siguradong magugulat ka kung malalaman mo ito. Kaya ayan po siya, si Ginoong Michael Saylor. Siya na rin po ang nagmamay-ari sa kumpanyang MicroStrategy na bumibili na rin ng malaking amount ng Bitcoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Renowned Bitcoiner and founder of MicroStrategy business intelligence giant Michael Saylor has shared an extract from a recent interview where he revealed the enormous amount of hours he has spent studying Bitcoin. Ayan. Gaya ng aking sinabi kanina, ay siya po ang founder ng MicroStrategy at isa po siyang kilalang Bitcoiner. Ayan, sikat po siya, popular po siya. Kaya ayan, at nitong kamakailang kanyang interview or panayam ay tinanong po ng host sa kanya kung ilang oras ba yung kanyang ginugugol sa pag-aaral dito kay Bitcoin. At yan naman po ay kanyang sinagot dito. More than 1,000 hours of studying Bitcoin. Ayan. Halos madami po palang oras yung kanyang inilaan para pag-aralan itong si Bitcoin. Kaya yan, hindi po siya basta-basta syempre kung pag mag-i-invest ka ng milyon or hindi lamang milyon, baka bilyon pa ay syempre pag-aralan mong mabuti yan. Maglalaan ka ng mahabang oras para masiguro na sure ka sa iyong investment. Kasi hindi po biro yung mag-invest ng napakalaking amount ng funds katulad ni Michael Saylor. Saylor made it clear that he is well informed about the asset his company has become heavily invested in over the past 3.5 years and that he has spent several thousand hours studying BTC. Kaya yan, siya daw po ay well-informed or alam na alam niya ang tungkol dito kay Bitcoin kung saan ang kanyang kumpanya ay nag-invest ng malaking amount ng funds nitong nakalipas na 3.5 taon. Kaya ayan, hindi po niya binanggit kung syempre mahirap pong tandaan kung ilan yung saktong oras ang ginugol niya rito sa kanyang sa pag-aaral kay Bitcoin. Pero tansyan niya ay syempre yan, ilang thousands of hours, several thousand hours yung kanyang ginugol dito. The more he studied it, he stated the deeper his understanding of it he became deeper imbued with Bitcoin. Kaya yan, kapag ito raw ay kanyang habang ito ay kanyang pinag-aaralan, ayan, ayon sa kanya ay habang mas lalong na ito ay kanyang naiintindihan ay mas lalong nagiging malalim yung kanyang interest dito kay Bitcoin. After looking at it for 20 hours, he got skeptical and thought that maybe Bitcoin would be similar to online gambling and it would be banned eventually. Kaya yan, nung una raw po niyang tinignan si Bitcoin at siya ay ang kanyang ginugo lamang dito ay 20 hours or 20 oras ay siya ay medyo skeptical po siya. At kung saan ang tingin po niya kay Bitcoin ay malamang ay parang isa lamang po itong online gambling na maglalaho rin, hindi magtatagal at maglalaho rin. After looking into it for more than 100 hours, Saylor thought that Bitcoin was better than gold and overall this was a really good idea digital investment. Yan. Pero nung sinubukan pa rin po niya itong pag-aralan ng mas maraming oras at umabot po siya ng 100 hours ay nagbago na yung kanyang pananaw dito kay Bitcoin. Ang tingin po niya kay Bitcoin ay mukhang mas maganda po ito kumpara sa mga ginto. Kaya yan,
Sabi pa niya rito ay napakaganda raw ito na ideya at bilang isang digital na asset. When Saylor got to 1,000 hours of studying Bitcoin, he thought that this was probably the best digital asset. Yan na nga. Ang tingin niya ngayon kay Bitcoin ay ito raw yung the best na digital asset. At some point, after he got over a few thousand hours, Saylor said, "You start to conclude this is an instrument of economic empowerment. This represents property rights for 8 billion people. This represents the singularity where engineering and science and mathematics crashes into economics and politics." Kaya ayan, ganyan na po katindi yung pagbabago sa pananaw ni Ginoong Michael Saylor dito kay Bitcoin. At malalaman po niya na itong si Bitcoin ay meron po daw po itong kaugnayan sa economics. Ayan, economic empowerment. Kaya ganyan po katindi itong si Bitcoin. Michael Saylor also emphasized that he has never met a Bitcoin critic who had spent even 100 hours studying Bitcoin. Ayan, pagdating naman daw po sa mga Bitcoin critic, ito po yung mga hindi naniniwala na mga taong hindi naniniwala na itong si Bitcoin ay isang magandang investment asset. Yan, ayon po sa kanya, ayon po kay Ginoong Michael Saylor, ay wala pa siyang nakikita na isang Bitcoin critic na at least ginugol man lang yung kanilang oras ng nagbigay ng pag-google ng oras yan na umaabot ng 100 hours yan para pag-aralan si Bitcoin. Ayan, syempre malamang yung mga iba dyan ay mga isang oras lang. Ayan, siguro. Ayan, kaya mga Bitcoin critic na nagsasalita or naninira kay Bitcoin ay hindi nila alam yung kanilang pinagsasabi, yung kanilang inilalabas na paninira kay Bitcoin. Ayan, kasi kung maiintindihan po talaga natin si Bitcoin ay ayan, sang-ayon po ako kay Ginoong Michael Saylor dito na talagang matindi po talaga itong si Bitcoin at masasabi kong maganda po siyang isang digital asset. Kaya ayan po ang ilang oras. Ayan, hindi po niya binanggit, basta sinabi niya dito ay several hundred hours ang kanyang ginugol sa pag-aaral dito kay Bitcoin. Ayan po si Ginoong Michael Saylor. Kaya napaka-confident po niya. Isa po siyang napaka-confident na investor ni Bitcoin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.